tayong lahat ng mga tao there, kapag nakita natin na mabait ang isang tao, parang ano natin tinitik advantage din natin, no? Yung parang, lalo na kapag may mapapala ang tao sa'yo is, kahit pa konti-konti pa yan, kahit konti lang yan, kung makatulong sa kanya yan ng pang-araw-araw niya, talagang magte-take advantage yan. So kung sakali kung magagalit ka sa kanya, hindi yan mag-worry yan. Kasi alam niya na may puso ka, alam niyang maaawa ka agad, alam niya na hindi yun matigas yung puso mo. Kaya siya, pag-take advantage yan, hindi yan sa'yo, hindi yan hindi yan mag-a-adjust sa'yo yan. Kasi, yung naramdaman lang niya, yun ang gusto niyang ipairal. Kasi, doon siya komportable. At, syempre, malaki talaga, yung pride niya is, hindi talaga mababa. Kaya, minsan, ma-open siya sa'yo. Pero, kahit ma-open siya sa'yo, hindi ka pa rin iiwan yan. Kaya, wala siyang pagbabago sa kanyang ugali, no? Hindi ko ma-specify kung ano, kasi, haba naman ito ng kwento ngayon. Mga ganun. Kung kung mabait ka der, kung talagang madali kang maawa, madali ka talagang maawa sa isang tao, lalo na kapag talagang kailangan ng tulong der, talagang wag mong ipairal yung awa mo sa kanya, lalo na talaga der kung hindi ka financially stable, no? Kasi kahit hindi ako financially stable, no? Wag mo talaga yun. Unless siguro kung yung pera mo is stable talaga. Mga ganun. Pero kung hindi stable yung pera mo, wag ka talagang wag mong ipairal yung awa mo. Kaya alam mo, der, kapag ikaw nangangailangan, kahit hindi pa pira yung kapalit mo, yung kailangan mo talaga yun lang siya. For example, kailangan mo lang siyang makausap. Kausap kasi sad ka, kasi lonely ka. Kailangan mo lang talaga ng assistance sa ngayon. Kasi yung schedule mo, ang dami mong ginawa, nabibisihan. So, kailangan mo ng assistant. Ayun, hindi yan makapunta, hindi yan papayag, masasaktan ka talaga. Kasi masabi mo agad sa sarili mo na kung siya, maintindihan mo. Kung siya, mamare-rescue mo. No? Pero kung siya, dapat mo siyang intindihin. Kasi, kailangan mong intindihin kasi kawawa siya. Kasi, ikaw mas may kaya, siya wala. Intindihin mo, hindi ganon der. Ha? Mamansamantala na sa'yo yun. No? Kasi sa buhay der, lalo na kapag ikaw ang may kakayahang tumulong sa kanya, tapos siya wala, tapos yung pride niya, taas-taas, talagang hindi ganun, no? Hindi ganun. Lalo na kapag ikaw, mas may kakayahang tumulong sa kanya, dapat siya talagang mag-adjust, no? Kung hindi niya kaya mag-adjust, umalis na lang siya, parang walang gulo. No, hindi na lang siya makipag-close. Kasi sa close dire, diyan ka malulukos mga taong ganyan. Kasi deserve lang talaga yung taong tulungan mo, no? Yan ang purpose ng tulungan. Deserve lang talaga sa isang tao na tulungan. Kung sa mga small things, kahit sa maliit na bagay, may concern siya sa'yo. Pero kung sasabihin bitaw there na, wala, sabihin mo, mag-frank ka na, may concern ako sa'yo, bakit hindi mo yun napipil, bakit hindi mo kayang
matulungan ako sa mga ganun, mga ganyan, mga ganang rason. Tapos, sasabihin niyang, hindi mo lang kasi naiintindihan. Kasi ako mayroon. Buti pa nga kay, ikaw mayroon, ako wala. Kaya nga iwala ka, ikaw mag-adjust. Ay, padama mo sa taong tumutulong sa'yo na andyan ka sa kanya. Hindi yung siya pang paiintindihin mo. Alam mo namang magka-problema. My God. Yung mga taong ganun, iwasan na lang ninyo kasi at the end of the day, kung for example, may kailangan siya sa'yo, pera, tapos, kailangan talaga, or baka na hospital yung sino ba sa kanyang na hospital, siya lang maaasahan. Tapos, wala kang maibigay, magagalit pa rin sa'yo yun. Kasi, akala niya may dami mong pera. Tapos, sabihin na talaga niya, ang damot-damot mo. Mga ganyang tao din, hindi. Kailangan talaga na stable yung finances mo, yung mayroon ka talaga na hindi ka mauubusan bitaw na mayroon jud kang kaya. Ganon, hindi yun magagalit, makapagbigay ka sa kanya panahon na kailangan niya talaga ng tulong about financial. Kung wala ka, magagalit lang yun there, no? Para siyang masasaktan na nakala niyang dami kang pera. So, sabihin agad niya na madamot ka, na ganun. Yun, hindi siya maniwala sa'yo, wala ka pera. Mga ganun dir eh. Mahirap ang ganung tao dir. Promise. Hindi mo talaga maasahan yan. Kasi sa buhay dir, ganun talaga eh. Kaya yung mga mayayaman der, yung mga talagang totoong mga mayayaman, akala natin na allergy sa mga mahihirap, hindi sila tumutulong. Akala natin matigas yung heart nila, yung puso nila. Sa totoo lang, kasi kitang mga mga tao na sila mayaman, kita hindi na magtitik advantage kasi kita eh. Talagang magbabaro tapos pag hindi magpapahiram yung mayaman, magagalit tayo eh, no? Sabihin natin na matigas talaga yung ng mayaman, yung heart nila, yung puso, walang puso. Sa totoo lang ginawa nila yun. Kasi magtitik advantage tayo. Mayaman yan. Mamaya ko na lang yung bayaran. Ibaliwala mga ganun. Kaya tao din lang yan. Yung nila, yung kayamanan talaga nila der, pinaghihirapan nila yun. Kaya hindi natin masasabi talaga na mayaman na yan. Hindi, mayaman na yan. Mamaya ko na lang mabayaran kung may pera ako. Hindi. Kasi tao lang sila der. No? Pinaghirapan din nila yun. Kaya maintindihan natin, ako makaintindi ako, bakit yung mga may pera hindi makipagkaibigan sa akin, yung parang ganon-ganon lang. Kasi alam nila manghihiram lang tayo ng pera pag mag-close. Kaya mga ganon dire, sis, be careful no, sa isang katulad natin. Kasi kung wala tayong pera, pero mas mayroon pa talagang walang pera sa atin mga ganon. Na pwede pa tayo na pakinabangan nila. Mga ganun. Pero ang hirap. So, sa ngayon, we are friend, pero never to close and involved for money. Friend lang, do not close. Ngayon lang, yung mga gusto kong ipaabot, paano ba kaibigan sa mga ganun. Kasi para sa akin, ako din, hindi ako stable financially. Kaya, mga ganun tao, iwasan ko muna, no? Friend lang talaga, hanggang doon lang kung anong makaya ko, pero yung hiram-hiram, hindi talaga.